At nais ko po magpatuloy sa katuruan na meron kami bilang born-again Christian na ang sentro po sa aming pananampalataya ay ang banal na Ama, Diyos sa langit natin at sa Kanyang banal na Espiritu bilang gumagabay sa amin na bilang Kristiyano. Namumuhay in Christ-likeness sa English pa na kung saan ay nakikinig kami sa mga katuruan na meron si Jesucristo at sinusunod po namin. Isinasabuhay namin ang pagiging anak ng Diyos. Yan ang pagiging tulad ni Jesucristo. Ang mga salita ng banal na Ama, Diyos sa langit, na ibinigay sa anak. Kaya naman ang salita ng Diyos na banal Ama ay mananahan sa buhay ng bawat tao. Ito ay kinailangan na manahan po sa bawat isa ang mga salita ng Diyos. Ito po ang mga salita na maririnig natin sa aral po tungkol kay Jesucristo at sa mga katuruan na meron siya at ang testimonya niya. Ngayon po ay ipagpapatuloy ko ang patungkol sa tunay na sumasamba, tunay na mananamba sa ating banal na Ama, Diyos sa langit. Ang tunay na mga sumasamba sa banal na Ama ay sumasamba sa yung sabi ko sa nakaraang video ko, sumasamba po sa banal na Espiritu ng Diyos at sa katotohanan. Ang katotohanan po ay maririnig po kay Jesucristo at sumusunod sa mga katuruan na meron ang anak ng Diyos. So, ipagpapatuloy ko, uulitin ko lamang po ang Roma Kapitulo 8, versikulo 13 hanggang sa 14. Uulitin ko basahin. Sa 13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng napatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sa 15, sapagkat hindi kayo tumatanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama. Ama ko. Ngayon ay napatunayan natin na ang tunay na mananamba pala sa Diyos na Ama, banal sa langit, ay ginagabayan po pala, pinapatnubayan po pala ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya naman, kinailangan po ang pananalig natin. Bilang tunay na mananamba ng Diyos, kinailangan po natin ang pananalig sa banal na Espiritu niya upang mapatnubayan tayo sa araw-araw ng ating buhay. Ngayon sa 16 naman ng Roma, Kapitulo 8, babasahin ko. Ang Espiritu ng Diyos nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya naman ang Espiritu na ibinigay ng Diyos sa katawang lupa natin, dahil ang katawang ito ay patay kung wala ang Espiritu, hindi po ba? Kaya naman ang Espiritu na meron tayo ay galing po sa ating banal na Ama at ang nagpapatotoo nito na tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ay kasama natin sa ating Espiritu ang Espiritu ng Diyos at ito ay magpapatotoo na tayo ay naging tunay na mananamba ng Diyos, tunay na mga anak ng Diyos.
So, paano po maging ganap ang Espiritu ng Diyos na magpapatotoo po sa bawat isa sa atin? So, ngayon ay dadalhin ko kayo sa Galatians 5. Sa Galatians 5 ay tungkol po ito sa prutas ng banal na Espiritu ng Diyos. Babasahin ko sa Galatians 5:22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Sa 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya naman ay ipagpapatuloy ko ang katuruan tungkol sa prutas ng banal na Espiritu sa sunod ko na video. Maraming salamat.